International Council yung mga tanong. So hindi kami yung gumagawa ng questions, pinapadala siya ng Global Memory Sports Alliance. Tapos, yung mga players, sabay-sabay silang magko-compete sa isang area digitally. So yung result niya, mabilis na rin natin nakukuha. As compared before na inaabot ng ilang oras or araw bago lumabas yung resulta. Ngayon, within the day, meron ng resulta yung mga. So bale, ito yung unang beses na magkakaroon ng parang digital format na questions. Kasi ito din ba yung ginamit nung nag-host tayo ng Asian Open Memory last year? Yes, nung Asian Championship, Asia Memory Sports Championship 2023, nagkaroon na rin tayo ng digital competitions. The digital competitions were launched after the pandemic. Kasi syempre gusto natin na patuloy pa rin na mahasa yung ating mga manlalaro. So mula sa paper competitions, yung organizations of memory sport association sa buong mundo, yung council natin ay nag-develop ng program para kahit nasa bahay yung mga players, pwedeng magkaroon ng online tournament. At the same time, syempre gusto pa rin ng mga players na magkita-kita, kaya kahit digital na yung competition, ginagawa pa rin namin yung mga face-to-face events. Okay, sa inyong palagay, do you think na kaya nating mag-succeed itong competition natin? Kasi yung ating mga sports masters na rin, and of course sa mga newbies ay talagang asang-asa sila, preparado sila, at pinagagana yung utak nila para dito sa matinding competition na yon. Considering may mga papadala din tayo na iba pa mga international competitors natin dito sa ating Yes naman, syempre confident tayo sa kakayahan ng ating mga Pilipinong manlalaro na makapag-uwi din ng medalya sa ating paparapit na competition. Okay, last question muna for now. Paano yung public makakapanood ng competition? Kasi sa amin sa Lasal Green Hills kailangan mahigpit yung kailangan magpa-issue ng valid ID sa gate. Paano yung public para makapanood? May live stream din ba sa mga hindi makakapanood niya dito? Okay, ngayon we will take videos, no? And i-upload namin siya sa page ng Philippine Mind Sports Association, mga photos and videos doon para updated pa din yung ating mga taga-subaybay. Pati yung resulta sa Philippine Mind Sports Facebook page natin i-upload. Pero sa mismong tournament, hindi pwedeng manood yung mga public? Ngayon po, yung live po, kasi kailangan talaga intense yung focus. Ang challenge doon, kapag maraming tao sa loob, baka ma-distract ang ating mga players. So, yung event is designed talaga siya for a silent competition. May mga pwedeng manood, pero limited. Doon sa likod, banda, medyo limited. So, sa live stream na lang siguro sila. At saka, coach, nabagay mo nga din digital na. What do you think na hindi ito kasi sa chess may ganyan na dahil digital na sa chess, computerized, pero nakakapagdaya pa rin ng players. Pero ano yung sa inyo at paano nababantayan para ma-sure na yung fairness sa laro? Yes po, napakagandang tanong po na paano namin i-maintain ang integrity ng competition at masigurado na walang cheating na mangyayari. So yung program, dinesign siya na para walang pwedeng mag-screenshot or picture. Kapag meron nag-press ng screenshot, yung programmer mismo or kami as organizer, may notification na magpa-pop up lalabas, uy, may nag-picture, nag-screenshot. So makikita number 1 yun. Number 2, nasa isang room lahat ng players, marami pong bantay sa gilid, sa harapan at sa likod. So walang chance na isang player makadungaw sa kabila kasi may gap. Or sumangguni kay Google. No? Yes, wala po silang pagkakataon na makapag-cellphone dahil bawal din yung device habang nagko-compete sila. So, yung laptop lang nila in front, no writing as well during competition para masiguradong hindi sila nagte-take down ng notes. So, maraming nakabantay na arbiters ang tawag namin or parang event referees.
during the actual event. Okay, thank you, Coach. Jeff, from Police Fights, ang sports editor ng Police Coach, Fights. wait lang. Coach, saan ba nag-root yung itong memory games to? Kasi parang ngayon ko lang rin napakahirap na laro ito eh. Saan ba nagsimula ito? Ang mga ilang bansa rin membro ito? Okay. Ang Memory Sports ay nagsimula sa United Kingdom noong year 1991. At ngayon, mahigit 35 na bansa yung naglalaro at nagko-compete internationally. Pero sasali ngayon, 5 lang, no? Ngayon po, 5 yung competition kasi bawat country may kanya-kanya din pong international events monthly. So yung iba, kung hindi pa karating dito, sa ibang country naman sila pumupunta. So, hindi pa kayo in-AC, no? Naka-membro yun? Hindi pa po. Ano, Coach, ang International Federation ninyo? Asia Memory Sports Alliance and Global Alliance of Memory Athletics. Yun yung global ang siya magbibigay ng ano, doon sa tournament nyo. Apo. Siya yung parang yung program ng tournament. Yes, yung mga tanong, sila sa kanila nagge-generate. Sila yung nagbibigay sa amin on the actual day of the competition, doon lang lalabas yung mga information. So, even if kami yung pinaka-organizer ng event, wala rin kaming chance na makita kung ano yung mga lalabas na information, na words, na numbers doon. Malalaman lang namin on the day na mismo. Coach, kasi sa mga physical sports, like basketball, volleyball, or whatever sports, pag tiyatan namin ang coach, paano mo na ano yung, nakita niya kasi sa talent. Nakita niya physically siguro, yung bilis, skills. Sa ganitong sports na talagang utak pagiging henyo ang labanan, paano mo na de-determine na, itong batang to pwede dito sa sports na to? Okay po. So, ihahalimbawa ko po si Patricia, and si Andre. Sa simula, of course, magte-training sila paano gamitin yung memory nila sa pang-school, yung strategies pang-school. And then, mula dun sa initial training, tinitingnan ko na kung interested sila sa sports at yung performance nila sa mga activities. Ngayon, pag nakita namin na potentially pwedeng ma-develop, nire-recommend namin sila to pursue the training sa memory sports. And number 1 yung discipline. So etong mga players ba na to, nagte-training lang kapag may klase kami or nagte-training sila individually. Number 1 category or number 1 criteria namin yun, they are very responsible and disciplined na mag-training on their own. Hindi lang during our class, napakalaking potential na po na ma-develop yung skill. So, Coach, kahit na academically magaling yung bata, hindi rin naman sigurado natin na magiging mahusay na memory sports athlete. Parang gano'n? Yes po. Hindi po siya nag-equate lagi na kapag mataas yung performance sa school, laging magtatap sa memory sports. Hindi po siya ganun. It all boils down to the training and the strategies. Kung regular ba silang nagte-training and yung strategies, syempre kaya nandyan ang mga coach, sinusunod ba nila yung training? Kasi marami pong iba't ibang memory techniques kami na ginagamit sa memory sports. So kung naka-align ba yung performance nila dun sa sinasuggest naming training regimen, doon namin nakikita yung improvement ng kanilang mga scores. Okay, that's good. Patricia, kasi sa mga chess player, marami rin kami kaibigan na chess player. Although mind sports din yung chess, no? Pero they go to, part daw ng training na yung physical sports. Nagba-basketball din sila, nagpo-football. Ikaw, bilang isang memory sports athlete, ano naman yung ginagamit mo na parang part din kasi dapat mentally ready and physically fit ka rin, no? Ano yung parang side sports mo na ginagawa para to make yourself physical? Personally po, wala pong like sports na specific, pero I find time na mag-exercise po like by myself para physically fit po. Mentally, hindi naman, di pa ako ganun magaling sa chess. So parang magbabasa po ako ng mga novel,
So reading ng ano. Pero walang appeal sa yung ibang sports para you try it. Oh, badminton or volleyball pag napapanood. Try ko rin kaya. Walang ganun sa'yo. Meron naman po, pag mga kasama ko yung mga kaibigan ko gano'n, or yung mga kuya ko, inaaya ko sila mag-badminton, mga gano'n. Sa tingin mo may talent kayo sa badminton. Wala po. What about you, Charles? Charles, what other sports you think you're doing well? Are you trying basketball, football? For me po, basketball po. Because ever since I've been a kid po, my dad introduced me to basketball. So I went to basketball camps, I played with my friends. And I've also played other things such as volleyball and badminton with my siblings and with my friends din po. And for mentally po, I also do some robotics po. And there's a lot of coding there. And to do coding, you have to memorize so many stuff. Talaga nakakaingit itong mga atleta natin. So kasi ako, personally preface pa lang ng libro, first paragraph,